Sa start ng laro, malinaw na yung pinpoint of attack ng Meralco is yung inside. Kahit nung last game, ganoon din sila. Kahit merong James Laput yung Magnolia, wala silang naging problema. Actually, maganda rin itong test for Magnolia kung talaga bang kaya ni Laput maging rim protector. Pero undeniable din na ang laki ng in-improve ni Bates. Solid yung post moves niya, good hands kapag may mga entry pass, at consistent sa rebounding. Laking tulong din na may backup silang Raymond Almasan kasi sakto lang yung role na yan sa kanya ngayon kasi para hindi mabugbog at safe para sa mga past injuries niya. Grabe rin yung opening ng Meralco talaga. Naging successful yung execution nila sa start, tapos pumasok yung second unit, nakahanap sila ng balance na mas nagagawa kasi ng second unit kung saan sila comfortable eh. At guys, mukhang magkakaroon tayo ng bagong bias. CJ Cancino, halos every game may production, consistent, efficient, and Meralco might have found another gem na magiging same situation na Newsome at Hodge, original draftee na magtatagal ng sobra. Pagdating ng second half, nabuhayan yung Magnolia sa ganda ng start ni Jerome Lastimosa, creating his own shot, confident, and kahit hindi siya naging okay sa final result ng game, credits palagi kay LA Tenorio. Binibigyan niya talaga ng kumpiyansa yung mga bata. They played well, talo lang na may lesson. Parang converge nga last game, ganda ng laro pero parang naka-game sliders lang talaga yung TNT sa dulo. Back to Meralco, basta makakita ng chance si CJ to attack, gagawin niya eh. Ang dami niyang tira na pwede kaya hindi siya natatakot eh. Tulad dito sa fourth quarter, alam niya kung hindi siya makakapag all the way, meron siyang footwork at balance to create space. And it worked. That's confidence, that's skill. Sa endgame, Jerome Lastimosa orchestrating the offense, nalibre si Lucere for the 3-point shot. And he nailed it, back-to-back pa. Gave Magnolia the lead. Pero grabe, si CJ Cancino dito, yung defensive player of the year pa yung hiningi sa switch. Imbis na meron na siyang Paul Lee eh. Again, because of CJ's talent na mabilis makabasa ng ano yung shot na available. Kahit tough shot, nasa tamang angle siya para gamitin yung glass. And he makes it. He's shooting 55% sa larong ito kapag nagde-decide siya to attack or pull up sa perimeter. Meralco up by 2, 8 seconds left. Final possession. Bola kay Jerome Lastimosa. Nag-offer si Paul Lee ng slight go screen para makapag-pop siya. Pero Jerome created a shot for himself. And honestly, that was a good shot. Good separation, good line. Mapapasabi ka na lang talaga ng sayang. Kaya gusto kong i-debunk yung mga sumisisi kay Jerome eh, mga nababasa ko sa Facebook. As I said, that was a good shot. Siya yung point guard eh, nasa kanya yung final decision and he embraced it kung ano yung binigay sa kanya ni LA Tenorio na green light. Sa mga nagsasabing open daw si Paul Lee at dapat binigay, the dude na nasa 4-point line, 2-point game lang to eh, kahit sabihin natin pinapractice niya yan yung ganong tira, still a low percentage look kumpara sa ginawa ni Jerome na nakahit pa nga siya ng ganun the shot earlier eh. I'm not a hater of Paul Lee, pero parang sinabihan niya pa si Jerome sa endgame na open siya. Like, dude, you're the veteran. Ang labas tuloy, parang sinisisi mo yung bata eh. When in fact, ikaw dapat yung unang mag-comfort sa kanya. Ang dami mo nang dinaan ng ganitong moments, diba? Maybe sa locker room may words of encouragement naman, pero di natin alam yan. Pero based sa nakita natin yun, on court, dun lang kayo magre-react. I was expecting a simple gesture na parang, good shot Jerome, bawi next time. Pero kita nyo naman yung body language ni Paul Lee eh, no? So, kayo ba? What do you think? Good shot ba for Jerome? And ano yung say nyo sa reaction ni Paul Lee? Let me know all your thoughts in the comment section below.